balita. Magandang umaga Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Morning Edition. Araw po na Martes, huling araw po ngayon ang buwan ng Mayo at 31 na po 2016 sa ulo ng ating mga balita. Ngayon pa lamang dineklara ng Malacanang na kanilang suportado ng peace agenda raw ng Duterte administration. Ipatutupad naman na mabibigat na reforma sa Bureau of Corrections hindi raw magugustuhan ng mga tatamang opisyal ayon naman sa banta ng incoming Justice Secretary. Vice President-elect Leni Robredo excited naman nung magsilbi bilang pangalawang Pangulo ng bansa. Simulan na rin ang kanyang transition okay naman ay pagkipag-usap sa transition committee niya sa pangalawang Pangulo ng bansa. Libo-libo ng mga residente po ang nagsilikas doon po naman sa Lanao del Sur kaugnay pa rin ng ongoing military operation kung saan mahigit 50 mga terorista rin daw ang napapatay na militar. Samantala naman, isang sundalo nakuna naman ng ilang sachet ng shabu. Municipal Hall doon po naman sa Maguindanao pinasabugan. Lalaking natagpo ang patay sa lalawigan ng Cebu, sinulatan ng katawan ng Duterte. Balita naman sa ibayong dagat, US Secretary of State John Kerry kakusapin na rin ng China sa issue pa rin ng military expansion sa West Philippine Sea. Sa sports balita naman mga kaibigan, defending champion na Warriors kumpiyansang makukuha na rin ang Game 7 para pumasok na muli sa NBA Finals kaugnay sa kanilang do-or-die game mamaya. Sa showbiz balita, Tony Gonzaga at Derek Paul Soriano excited na ring malaman ang gender ng kanilang anak. Live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati na para din tayo mga kaibigan sa ating live video streaming sa official website ng Bombo Radio Philippines and www.bomboradio.com. Inyo pong anchorman si Bombil Maracol sa detalye ng ating mga balita. Matapos sa formal na ring madeklara kahapon ang incoming President at incoming Vice President ang Malacanang, ngayon pa lamang deklara na rin sila na manoy suportado nila ang anumang balaki ng Duterte administration kaugnay pa naman sa usapang pangkapayapaan. May detalye pa si Bombo Raymond Tinasa. Wala nakikitang masama ang Malacanang sa balak ng mga peace negotiators ni incoming President Rodrigo Duterte na biyaheng Oslo, Norway para may magkita kay CPP NDA Founding Chairman Jose Maria Sison. Una nagbigay ng marching orders si Duterte kina incoming Labor Secretary Silvestre Bello III at Presidential Advisor on the Peace Process Jess Dureza na pumuntahan itong si Sison sa Europe para simulan ang peace talks sa Communist Party of the Philippines at National Democratic Front. Layunin daw ng preliminary talks na makabuo na ng framework para sa peace agenda at maaari din daw na isama na ni Bello at Dureza Pauwi si Joma Sison. Sinabi ng Secretary Sani Coloma sa kanilang pagkakaalam na isingala ng Duterte administration na buksang muli ang peace process sa CPP, NPA, NDF matapos ang ilang taon ng pagkakantala. Ayon kay Coloma, hangad ng Aquino administration na magtagumpay ang inisyatiba ni President-elect Duterte para sa kapayapaan ng bansa at tigil putukan na rin sa mga New People's Army. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo. Bombo Raymond, sa usapin naman ng MILF, dilan sa ang Malacanang talagang pinursige nila ng gusto ang BBL, Bangsamoro Basic Law, Bombo Raymond. Ano na ang masasabi ng Malacanang at isinusulong ngayon yung federalismo, Bombo Raymond? Well, gaya ng ating naunang panayam kay incoming House Speaker Pantaleon Alvarez, gaya din ng punto ng ni Secretary Jess Dureza, hindi naman maibabaliwala yung pagkasunduan sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at yung Bangsamoro Basic Law na ngayon ay pending nga sa Kongreso. Dahil kung ano daw yung nakapaloob doon ay ma-incorporate naman doon sa magiging agenda ng federalismo, Bombo Elmar. So, bagamat in a way, maisantabi yun, pero yung hangarin ng agreement sa Aquino administration, ayun din naman daw yung isulong ng Duterte administration sa, kumbaga, palawakin pa nga at isama yung iba pang mga stakeholders sa peace process sa MILF, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat si Bombo Raymond Tinasa. Oras sa buong Pilipinas, 9 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga.
Ngayon pa lamang ay meron ng banta ang incoming Justice Secretary na si Attorney Vitaliano Aguirre sa magiging revamp na mangyari naman kung sakaling pumasok na siya sa DOJ, lalo na po naman sa Bureau of Corrections. May detalye pa si Bombo Dave Pasit. Tiniyak ngayon ni incoming Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na hindi magugustuhan ng mga nasa Bureau of Corrections o Bucor ang kanyang ipapatupad na reforma sa pamamahala ng mga kulungan. Sinabi ni Aguirre na nasa basbas ni incoming President Rodrigo Duterte, magsasagawa siya ng mga drastic na pagbabago kung saan tatamaan ang lahat ng mga nasa Bucor. Ayon kay Aguirre, hindi na maaaring uubra ang mga sindikato lalo sa New Bilibid Prisons o NBP na may operasyon ng illegal drugs trade sa piitan. Sa ngayon, naghahanap na raw sila ng paglilipatan ng NBP para mailayo ang mga preso sa kalunsuran at maihiwalay sa publiko. I believe that I have the blessing of the President. My action in the Bureau of Correction will be very, very drastic. They will not like it, but it will be effective. Ang tinig ni incoming Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala naman, Vice President-elect Leni Robredo excited na rin daw na magsilbi bilang pangalawang Pangulo matapos na rin formal na maproklama kahapon. At may follow-up dito, Bombo Radyo Naga. Excited na aniya na magsilbi bilang Vice Presidente ng bansa si outgoing Camarines Sur Representative Leni Robredo ayon sa isa sa malalapit na kaibigan ng kongresista na si Naga City Councilor Rayan Rentoy. Inaasahan niya na kung papaano magtrabaho si Vice President-elect Robredo noon sa ikatlong distrito ng Lalawigan ay ganoon din ang ipapakita nitong sipag sa trabaho sa kanyang bagong posisyon. Malaki rin aniya ang kanyang paniniwala na magagawang maiangat ni Robredo ang mga maliliit na Pilipino o ang ipinangako nitong pag-angat sa mga nasa laylayan. Samantala, napalitan naman ng hindi mapantayang kasiyahan ng lahat ng pagod at sakripisyo ng pamilya Robredo at lahat ng sumusuporta rito matapos itong formal lang maiproklama bilang Vice Presidente kahapon sa batasang pambansa. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radyo Naga, Bombo Vanessa Nieva nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! 10 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Libo-libo ng mga residente ang nagsilikas sa patuloy pa ring military operation doon po naman sa Lanao del Sur. May detalye pa si Bombo Analis Soberano. Pumalo na sa mahigit 2,000 na mga individuals ang nagsilikas sa Butig, Lanao del Sur dahil sa nagpapatuloy na operasyon ng militar laban sa rebeldeng Mauti Group. Batay sa report ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Council, at na ang mga nagsilikas ay mula sa 6 na barangays na apektado sa inilunsad na military operation. Ang mga nagsilikas na residente ay nagmula sa barangays Coloyan, Summer, Bayabaw Poblacion, Poctan, Bragayan at Sandab. Noong linggo pa, May 29, iniulat na ng DSWD Lanao del Sur ang paglikas ng mga nasabing individual. Sa report ng DSWD, karamihan sa mga lumikas ay pansamantalang naninirahan ngayon sa kanilang mga kamag-anak at ang 17 pamilya o na nasa 39 individuals ay nanatili naman sa evacuation centers. Namahagi na rin ng mga family food banks ang DSWD. Sa kabilang dako, pumalo na sa 54 ang nasawi sa operasyon ng militar laban sa Maute Group. Sa hanay ng militar, 2 sundalo ang nasawi habang 10 ang sugatan. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa bahagi naman ng Gusan del Norte ay may isang sundalo po doon ang naaresto. Ano may kinalaman sa illegal drugs? At nasa linya ang Bombo Radio Butuan. Mahaharap sa patong-patong na kaso ang isang sundalo matapos makuna ng 2 sachets na suspected Cebu sa isinagawang buy-bust operation kaninang alas 2 ng madaling araw. Nakuha mula sa posisyon ni Private First Class Aljon Repala, 6 na taon na sa Philippine Army ang 2 sachets na suspected Cebu na susuriin ng PNP Caraga Regional Crime Laboratory para sa confirmatory testing at kasama sa nakuha ang mga Cebu paraphernalia. Isinagawa ang operasyon sa Proc 8, Sitio Tinago, Barangay Matabaw sa bayan ng Buena Vista, Lalawigan ng Agusan del Norte.
Mag-alamang ilang buwan ang isinailalim sa surveillance ang suspect at inihayag ng kanyang battalion commander na ipapadischarge ito sa kanyang serbisyo. Mula dito sa Bombo Radio Butuan, para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Lilibeth Ruiz, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Abangan ang detalye dyan sa lalawigan ng Cebu. Meron pong isang lalaki doon natagpuan patay ay sinulatan ang katawan ng Do-30. Samantala muna sa Maguindanao, meron pong nangyaring pananamang doon at meron pang municipal hall na pinasabugan daw at nasa linya si Bombo Gary Fersas. Maraming salamat sa Bombo Elmar, kagawa ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Ang pagkapasabog sa municipal hall sa bayan ng Sheriff Agua sa Maguindanao kung saan pinagisa ng granada at pinaputukan ng bala ng M79 Grade Lancers ang municipal hall sa Sheriff Agua, Maguindanao. Wala na sugatan sa pagsabog o pangharas ng BIFF, ngunit nagdulot ito ng takot sa mga sibilyan. Dahil dito, mas pinaigting pa ng pulisya at militar ang pagbabantay sa bayan ng Sheriff Agua. Samantala, may mga suspect ng iniimbestigahan ng pulisya sa pananambang sa dalawang mga kawani ng pamana program ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process dito sa bayan ng Libungan, Cotabato. Nakilala ang mga nasawi na sina Georgie Benito at sugatan naman ang kanyang kasama na si Arbay na Giabar. Posibleng may kinalaman sa kanilang trabaho bilang supplier ng OPAP dito sa bahagi ng Maguindanao ang pananambang sa mga biktima. Nagulat live mula dito sa Cotabato City, Bombo Gary Fersas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Mga kaibigan, oras sa buong Pilipinas, 15 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Madako tayo dyan sa lalawigan ng Cebu, mga kaibigan. Isang lalaki po natagpuang patay. Ang katawan daw ay may nakasulat na Do-30. May detalye naman ang Bombo Radio Cebu. Naggulantang ang mga residente ng Barangay Balod ng bayan ng San Fernando, Cebu nang matagpuan ang isang bangkay na nabalot ang packaging tape ang katawan na may nakasulat na Do-30. Ayon kay Chief Inspector Richard Gadingan, ang hepe ng San Fernando Police Station, binalot ang plastic tape ang katawan ng hindi pa nakilalang biktima at isinilid sa garbage bag. Tinatayag na sa 40 hanggang 50 anyos ang bangkay at medyo mahaba ang buhok at 5'4" ang taas nito. Dagdag ni Gadingan na malaki ang posibilidad na pinatay ang biktima sa ibang lugar at doon lang itinapon. Sa ngayon ay hindi pa masabi ni Gadingan kung bakla ba ang sinalvage dahil nakasuot ito ng bra, itim na leggings at kulay green na blouse. Mayroon ding bond paper na nakita ang pulisya na may nakasulat na tulisan ko Duterte. Ngunit wala silang nakitang sugat sa katawan nito. Anya tiningnan ng Scene of the Crime Office ang katawan nito upang suriin ang sugat at iba pang marka na magtuturo sa dahilan ng kamatayan nito. Pinaniniwalaan ni Gadingan na posibleng magnanakaw ang nasabing lalaki at sumakay lamang umano sa panahon ang pumatay nito. Sa ngayon ay nanawagan ng hepe kung sino man ang nawawala ng kamag-anak na kamukha sa biktima ay bumisita lamang sa kanilang opisina. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Cebu. Para sa Bombo Network News, Bombo Chandy de Silva. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, bigo naman si Senador Jingo Estrada sa kanyang panibagong hirit na pansamantalang makalaya matapos na hindi pinayagan ng 5th Division ang kanyang kahilingan na makadalo naman sa karawan ng kanyang ina na si dating Senadora Loy Ejercito. Nakasad kasi sa resolusyon ng Sandigan Bayan na kung saan nga binasura na rin noong nakarang taon ang parehas na kahilingan ay dapat gawin din nilang ito ngayong taon. Dagdag pa ng korte, magkakaroon daw ng maling impresyon sa justice system dala naman sa kung payagan man siya ay masasabi rin ang ibang o dapat din ang ibang mga detainee ay maging katulad din. Una rito ay humiling ang senador na kung maaari makadalo ito sa karawan ng ina nito sa darating na Hunyo 4 dyan po naman sa Mandaluyong City. Samantala naman, Mr. Pinataya, Mrs. Dilan daw sa selos sa kabahagi naman ng Cagayan at nandoon ang Bombo Radio Tugigaraw may detalye. Selos ang nakikitang dahilan ng pagpatay ng mister sa kanyang misis sa bayan ng Tuaw, Cagayan. Nakilala ang biktima na si Nerissa Nicolas, 24 na taong gulang, habang ang suspect ay si Jesus Nicolas, 26 na taong gulang.
Ayon sa PNP 12, nangyari ang insidente sa araw mismo ng kaarawan ng kanilang 4 na taong gulang. Sinaksak ng mister ang kanyang misis sa dibdib gamit ang 13 pulgada na kutsilyo. Nagalit umano ang mister matapos mabasa sa cellphone ng asawa ang palitan na text messages nila ng hinihinalang kalaguyo. Balita mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News, Bombo Grace Magsilaw Karag para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, may follow-up din tayo doon po naman sa patuloy na military operations sa Lanao del Sur laban naman sa mga local terrorists at may panaya naman ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Pumalo na sa nasa 54 ang naitalang nasawi sa nagpapatuloy na military operations laban sa local terrorist group na Maute sa ilang barangay ng Butig, Lanao del Sur. Ito ang kinumpirma ni AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla na patuloy na nakatutok sa nasabing kaguluhan sa lugar. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni Padilla na patuloy na nasa 2 ang mga sundalong nasawi habang 10 ang sugatan sa mga ilang araw na engkwentro laban sa nasabing grupo. Nilinaw rin ng opisyal ng nasa 52 bilang ng mga nasabing terorista ay ibinatay nila sa intelligence reports mula sa kanilang mga direktang kontak sa ground. Una na nagsilikas ang mahigit 1,000 pamilya dahil sa takot na maipit sa kaguluhan. Napag-alaman na muling inatake ng mga sundalo ang Maute Terror Group dahil sa pagpugot nila ng mga ulo sa 2 sa 6 nilang bihag na mga sibilyan noong nakaraang mga buwan. Ongoing pa rin siya. Yan yung kagabi. Yan yung mga report yan galing sa civilian at saka sa mga sightings natin. Walang timeline ito dahil tatapusin talaga ito hanggang sa madaling panahon. So kung matapos kaagad at wala nang resistance sa loob, pero pag hanggang meron pa resistance, tuloy-tuloy pa. Bombo Junil Ukat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! May nangyari pong bangga ng truck at van doon po naman sa lungsod ng Lucena at merong isang patay at maraming sugatan. May nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Naga. Patay ang isang babae habang sugatan naman ang 16 na iba pa matapos ang nangyaring aksidente sa lungsod ng Lucena. Kinilala ang namatay na si Lolita Palikpik, 62 anyos. Sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radyo Naga, nabatid na binabaybay ng truck na minamaneho ni Henry Palikpik, 36 anyos, sakay si Lolita at 3 iba pa ang kahabaan ng Maharlika Highway sa barangay Isabang sa parehong lungsod nang aksidente itong mabangga ng isang van. Minamaneho ang van ng isang Abel Casido, 47 anyos at sakay naman ito ang 11 iba pang mga pasahero. Sa lakas ng nangyaring banggaan, bumaliktad pa umano ang truck na minamaneho ni Palikpik. Nagtamo naman ng sugat sa kanilang mga katawan ang sakay ng 2 sasakyan na agad namang itinakbo sa ospital. Binawian naman ng buhay si Lolita habang ginagamot ito ng mga doktor. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng nasabing pangyayari. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radyo Naga, Bombo Vanessa Nieva nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, panig ni Senador Bongbong Marcos ay hindi pa raw susuko. Itutuloy pa rin daw ang kanilang balaki naman na pagprotesta. At may follow-up dito ang Bombo Radio Luwag. Muling siniguro na Abacada Party List Representative Jonathan de la Cruz at tumatayong campaign advisor ni Senador Bongbong Marcos na hindi sila susuko hanggat makamit ang katotohanan sa umano'y nangyaring vote shiving sa boto ng senador. Ani de la Cruz, identified na nila ang mga lugar o probinsya kung saan nangyari ang vote shiving o pagbawas sa boto ni Marcos tulad sa Regions 1, 2, 3 at Cordillera, pati na rin sa Mindanao tulad sa Maguindanao at Basilan. Naniniwala ang Party List Representative na hindi magtatagal ay malalaman ang buong katotohanan sa nangyaring dayaan sa eleksyon sa pamamagitan ng pagsampa nila ng election protest. Siguro bayan ka-identified tayo, identified tayo digiti probinsya nga talagang sinalbalatong na kas kumadig kay Quezon. Yan ang balita mula sa Bombo Radyo Lawag. Bombo Gina Cabosas nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Hinamo naman ng Malacanang ang mga nag-akusa ng pandaraya noong nakarang eleksyon na maglabas ng ebidensya sa rapito ng mga naglutangan daw vote shaving at ang aligasyon din na vote rigging sa resulta ng halalan, lalo na raw sa vice presidential race. Sinabi naman ni Communications Secretary Sunny Coloma kung sino man daw ang nag-aakusa, marapat lamang na dalhin ang reklamo at ebidensya sa tamang forum. Una rin dito, hindi raw kumbinsido naman sa testimonya ng mga nagpapakilalang whistleblower ng umano'y dayaan sa halalan si Vice President-elect Leni Robredo. Para sa
susunod na Vice Presidente. Mainam na ilabas na lamang impormasyon kung may hindi umano tamang pangyayari, ngunit ibang usapin naman kung ito ay nahaluan ng kasinungalingan. Sa pagbubunyag daw kasi ng nagsasabing testigo sa Dayan ay hindi tugma ang figure sa boto na kanyang nakuha sa lalawigan ng Quezon at wala rin may pakitang ebidensya. Kung susundan daw ang logic ng mga ito, lalabas na negatibo pa ang kanyang boto sa ilang lugar, bagay na hindi naman makatotohanan para gamitin daw argumento. Bombo, Balitang OFW. Balitang OFW. Pamilya ng OFW na nasawi naman sa Doha, Qatar, humihingi naman ng tulong at may follow-up dito ang Bombo Radio Coronadal. Dumulog sa Bomba Radyo Coronadal ang mga kaanak ng isang OFW sa Doha, Qatar na pumanaw upang alamin ang dahilan ng kamatayan nito. Kinilala ang nasabing OFW na si Ruby de los Santos Palacio, may asawa, 2 anak at 4 na buwan pa lamang na nagtatrabaho sa nasabing lugar. Sa panayam ng Bomba Radyo sa bayaw nito na si Emily Suelo, nakarang linggo lamang nang mag-video call sila ni Ruby at humihingi ito ng tulong dahil masakit umano ang kanyang pakiramdam. Ipina-check up rin siya umano ng kanyang amo, ngunit hindi siya ipina-confine sa ospital. Ngunit noong Mayo 29 lamang ay may natanggap silang balita na pumanaw na si Palacio. Ayon kay Emily, nais nila na mapaisailalim ang bangkay nito upang malaman ang totoong dahilan ng kanyang pagkamatay at maasikaso rin ang pagpapauwi sa bangkay nito. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, Bombo John Sunosa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. International News. Bombo International News. U.S. Secretary of State John Kerry eksena rin sa issue ng military expansion ng China sa West Philippine Sea. May detalye pa si Bombo Jovino Galang. Tutungo sa China si U.S. Secretary of State John Kerry para kausapin ang bansa sa ginagawa nilang military expansion sa South China Sea. Sa darating na Hunyo 5 hanggang 7 ang pagtungo ni Kerry sa Beijing, kung saan inaasahan na magiging makabuluhan ang nasabing pagbisita nito. Dadalo ito sa ika-8 taon ng US-China Strategic and Economic Dialogue, kung saan kasama niya si US Treasury Secretary Jacob Lew. Ayon kay State Department spokesman John Kirby, nakasamang kakausapin ni Kerry si State Councilor Yang Jiechi at Vice Premier Wang Yang. Iikot ang dialogue sa oportunidad ng bawat bansa na harap sa malawakang bilateral, regional at global areas para makamit ang pangmatagalang economic at strategic interest. Dadaluhan ni Kerry ang annual US-China Consultation on People-to-People Exchange, isang forum na maglalapit sa government officials at private sector representative para mapagtibay ang edukasyon, kultura at sports ng dalawang bansa. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Oras sa buong Pilipinas, 25 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Bago tayo magpatuloy mga kaibigan, pinalad tayo dilan sa mga kasama natin ngayon live nationwide, ang incoming chief. Siya po ang Chief Superintendent Ronald Bato de la Rosa. Siya po ang kasalukuyang Directorate for Human Resource and Doctrine Development ng PNP sa Bombo Radio Philippines nationwide. Magandang umaga po sa inyo, Chief Superintendent de la Rosa, sir. Magandang umaga sa iyo, Bombo Elmar, at sa iyong mga taga-pakinig. Magandang umaga sa ating lahat. Okay, kumusta na po kayo? Sabi nga rito, kulang-kulang halos 1 buwan na lamang pala, papasok na ang Duterte administration. Kayo po ang mapalad na pisil po kayo na susunod na PNP chief. Kumusta po ngayon ang inyong paghahanda po ngayon? Paano niyo po inahanda yung sarili po, General De La Rosa? Every morning at saka after morning, nag-workout ako, Bombo Elmar, sa gym, tapos sa hapon, nagbo-boxing ako para ready to fight. Ganun pa para ready to fight, para ready to fight tayo. Okay. Sir, ano pong reaksyon nyo rito sa mga naglabasan sa monitoring din ng Bombo Radio Philippines nationwide? Parang naging agresibo yata ngayon yung ating mga hepe ng pulisya sa iba't ibang dako ng ating bansa sa drug campaign, at in fact may mga naitatala na nga na ilan yung mga napatay sa enkwentro. Bahagi ba to ng pagpapakitang gilas ng ating pulisya ngayon, General De La Rosa? Motivated sila magtrabaho. Kung sino man ang gumawa niya, yung mga operative nila, is
sila lang nakakaalam kung anong talagang motibo nila. Kung nagpapasiklab lang ba sila or talagang sinapuso nila yung interest ni Mayor Duterte na talagang wakasan na itong problema ng droga at ng kriminalidad. So sila lang nakakaalam, pero I would rather take it as yung motivated sila dahil nga sa papasok na liderato ni Mayor Duterte. Ganito po, General De La Rosa, kayo po ang one-star general pero marami po, may ilan pong mga mas nakakataas pa siya, yung mga senior official pa ng PN ninyo pong nalampasan. Mayroon pa dyan 3-star general, 2-star general, kayo po ay 1-star general. So ano pong reaksyon dito at ano naman ang masasabi nyo na mood ng iba pang mga general na inyo pong nalampasan sa pagiging incoming PNP Chief Superintendent De La Rosa, sir? Ako po taos puso nagpapasalamat kay Mayor Duterte na ako'y binigyan niya ng pansin at binigyan niya ng chance na mamuno sa ating PNP. Napakalaking tungkulin dito. Lalo na ngayon na napakataas ang expectation ng taong bayan. Opo. 3 to 6 months na kailangan meron talagang significant impact yung ating anti-criminality at anti-drug campaign dito sa bansa. So, kailangan talagang napakataas na expectation nyo. So, hindi ko alam kung ako tayo natutuwa, natatakot, kung hindi ko ito kayang magampanan or nababahala or what. Basta mixed emotions yung ating naramdaman mixed emotions. Yan, napakataas na ng expectation. So, hindi ko naman pinangunahan yung ating presidente, mahal na mayor na kung anong nasa isip niya. Pero siguro, yung primary consideration niya is ang mag-lead ng PNP dapat yung mag-lead ay dapat talagang kakayanin niya yung requirement na yan kung sinong makapagpatupad at pinaniwalaan niya na kayang hatawin yung problema na yan within 3 to 6 months. Baka yan ang batayan niya sa kanyang pagpili. Hindi ko naman siya pinangunahan, pero I'm sure isa yan sa batayan na kanyang pagpili. Okay, Major Angel Dins, Chief Superintendent De La Rosa, may tanong lamang ibang mahimpilan natin sa iba't ibang dako ng ating bansa. Standby ang Bombo Radio Dagupan. Unahin ko muna dyan sa Western Visayas. Ang Bombo Radio Iloilo, may katanungan po sa inyo, General De La Rosa. Bombo Radio Iloilo, go ahead with your question. Maayong aga, Police Chief Superintendent Rolando De La Rosa. Si Bombo dyan po ito ng Bombo Radio Iloilo. Dito sa lungsod ng Iloilo, may mga identified drug groups na ang PNP at saka PDEA, subalit sinasabi nila na walang makuhang ebidensya sa mga drug lords na ito dahil hindi naman sila humahawak ng droga. Paano kaya ito i-deal ng Duterte administration? Yan po ay Bombo Iloilo. Oo, napakalaking challenge yan. Kailangan talaga pagtibayin natin yung ating investigative capability para i-enhance natin ang gusto para ma-pin down talaga yung mga drug lord na yan. Pero kung yun nga, ang masasabi ko lang is dapat kung hindi sila makuha sa santong dasalan, dapat makuha sa santong paspasan. Hindi naman pwede pabayaan na lang yan sa forever na maghahari-harian sa ating komunidad na sisirain yung ating mga kabataan. So, you know what I mean, hindi ko na elaborate, basta kailangan talaga tapusin, wakasan na yan. Hanapan ng paraan yan. Okay, General, may tanong din ang Bombo Radio Naga, pero bago dyan sa Kabikulan, ang Bombo Radio Dagupan muna dyan sa Pangasinan with your question to General De La Rosa. Go ahead, Bombo Radio Dagupan. Masanto sa Kabuasan, Police Chief Superintendent Rolando De La Rosa. Ito po si Bombo Catherine Viray mula sa Bombo Radio Dagupan. Sa gagawin ninyong reforma sa bansa laban sa illegal na droga at krimen bilang incoming chief ng PNP, kasama ba sa inyong re-reformahin ang PNP? Kakasuhan nyo rin ba ang mga pulis na nasasangkot sa krimen at mga tinaguriang pulis eskalawag, sir? Bombo Catherine, talagang yan ang pinakaunang gagawin natin kasi hindi tayo pwedeng maglinis sa ibang bakuran kung hindi malinis yung ating sariling bakuran. So, kailangan unahin natin yung mga tao natin na sangkot. Wala tayong, wala tayong moral ascendancy na mag-implementar ng batas sa labas kung yung sa loob ng ating hanay ay merong nagbabayulit ng batas. So, unahin natin ito, yung ating mga tauhan.
siguruhin natin na everybody should toe the line. I don't care kung sabihin natin na wala, maubos yung pulis natin dahil nga matatanggal sa serbisyo dahil nga yung nagpapositive na drug test, yung napatunayan na patong sa sindikato, patong sa droga. Kapag tatanggalin natin yan lahat, at I don't care kung hindi na maiwan, basta yung maiwan matino. I'm not after quantity, I'm after quality. Kahit na bigyan ka ng 1 milyong pulis dyan, kung puro iskalawag na pulis yan, wala pa rin mangyari sa ating komunidad. Pero kung bigyan mo lang ako kahit na 100 na pulis, basta nasa puso nila yung kanilang tungkulin na to serve and protect, talagang sa puso nila, may puso ng mga pulis, okay na ako dyan. General, may tanong din sa inyo ang Bombo Radio Cebu, standby, ang Bombo Radio Davao. Diyan muna sa Bombo Radio Naga sa Kabikulan with your question to General De La Rosa. Marhay na pagkaaga po, Police Chief Superintendent Rolando De La Rosa. May plano po si President-elect Rudy Duterte na ituloy ang peace process para sa mga NPA, MILF at MNLF. Ano naman po kaya ang planong gawin ng PNP o maaari niyong ibigay na suwestyon upang malutas naman ang problema sa private armed groups o mga PAGs na isa sa mga hotbed ay ang Masbate at Sorsogon? Ulitin ko na yung lahat ng ating magiging programa sa PNP, yan ay palagi naka-align yan sa national policies na issue ng ating mahal na Pangulo, yung ating Mayor Duterte. Paano yung sasabihin niya, mag-align kami doon at gagawin namin yun. Pag yung sabi mo, yung private armed group ba yun, yung bandang dulo na sinasabi mo, yung private armed group, that's alam naman natin na illegal talaga yan. So kailangan bubuwagin natin yan. Wala tayong pakialam kung kaninong private armed group yan, kung sinong nagmamay-ari yan, dahil sila ay illegal. Illegal nagmamay-ari ng mga armas. At alam naman natin yan, basic yan eh. Basic yan sa illegal. So we have to do what is legal. Kailangan buwagin yan. So huwag kayong mag-alala at pagbubuwagin natin yung mga private armed group na yan. Alright, standby ang Bombo Radio Cebu at Bombo Radio Davao. Diyan muna sa Campo Crame, sa PNP Headquarters, ang PNP Press Corps. Nakaantabay din si Bombo Analy Soberano, ang correspondent natin dyan sa PNP Headquarters. With your question, Bombo Ann, kay General De La Rosa, go ahead. Buntag, General De La Rosa. General, ang malaking issue ngayon ay ang pagkamatay ng 5 individual dyan sa My Forever Concert sa Pasay. Kinumpirma ng ilang mga party-goers na talamak ang bentahan ng mga party drugs. Ano po ang magiging guidance ninyo maiwasan ang ganitong insidente? Kasama po ba ito sa anti-illegal drug campaign ninyo na hulihin ang mga nasa likod nitong mga nagpapakalat ng mga nakakamatay na party drugs? General De La Rosa, sir. Sa ngayon, bumbuan, I cannot speak for the PNP dahil nga, hindi pa ako nakaupo tungkol dyan sa nangyayari. I'm not so private about the investigation bakit nangyari yun. At masasabi ko lang is that incident was caused by drugs. Then, hanapan talaga natin ng paraan para mapigilan yan. Gone are the days na yung mga organizers ay ipagbabawal yung presensya ng pulis sa loob dahil nga parang magiging killjoy yung kanilang affair pag may pulis sa loob. Ang pulis naman ay nandun para to maintain peace and order, security at safety ng lahat ng tao na nasa party. No? So I don't think wise decision yung ganyan pagbabawal yung mga pulis sa loob. So I am sure pag-ukulan natin ang pansin yan. Dahil yun nga, problema yan sa drugs. Ang Bombo Radio Cebu ay may tanong din sa inyo, General De La Rosa, with your question, Bombo Radio Cebu, go ahead. Maayong buntag, Police Chief Superintendent Rolando De La Rosa. Sir, sa ngayon may krimen dito sa Cebu kung saan isang lalaki ang pinaniniwala ang biktima ng summary execution kung saan ibinalot sa itim na plastic ang katawan ng biktima at nilagyan ng katagang Duterte. Indikasyon na po ba ito ng vigilante killing style? Hindi ko alam yung pangyayari na yan. No? Pero yung sinabi mo yan, by the way, Ronald yung first name ko, hindi Rolando. Ronald po, Ronald. Ganito, yung mga ganyan is kung sino man nagdadramatize ng ganyan,
dapat managot pa rin siya sa batas dahil ang ginawa niyang summary killing is illegal. Hate na hate ko yung summary killing, ayaw ko niyan. So, kailangan legal ang lahat na gagawin natin. So, kung ano man, kung sino nagdramatize niyan, dapat mananagot sila pag sila ay nagpatunayan silang gumawa niyan. Okay. Mayroon pa kayong babala dyan sa ibang mga grupo? Baka may sumunod dyan, General De La Rosa, sir? I-call ko lang, i-emphasize ko lang. Opo. Na tayo yung mga police, tayo hindi mga goons, tayo hindi mga hard killers. So we have to go by the book. Kung ano yung police operational procedures na kailangan gawin, susundin natin dahil tayo nagpapairal ng batas. Gawin natin yan. Kaso lang, there are times na yung iba, sobra yung kanilang lumalabag na sa batas. Kailangan kontrolin yung sarili ninyo. Kailangan ang actions natin ay naaayon sa batas. Huwag tayong sumibra. Pero ang importante dyan, as I have said, kailangan na pag kayo ay na-encuentro sa mga kriminal na yan, kailangan kayo ay manatiling buhay. Stay alive. Huwag kayo magpapatay dyan sa mga kriminal na yan. Dapat silang mamatay. Hindi kayo mga polis. So, gano'n lang yung magiging guidance sa kanila. Pag ako'y nagiging hipi na ng Philippine National Police. After the smoke clears, the policeman should be standing up and the criminal lying down. Dapat silang tumba, hindi tayo. Okay, ang Bombo Radio General, with your indulgence pa rin. Ang Bombo Radio Cebu, ang Bombo Radio Davao, may tanong din sa inyo po. Go ahead, Bombo Radio Davao. Mayong buntag, Police Chief Superintendent Ronald De La Rosa, sir. Matagumpay niyo pong napatupad dito sa lungsod ng Davao nung kayo ang DCPO Director ang tinatawag na Uplan Tukhang o Tuktok Hangyo, kung saan personal ninyo na pakikiusapan ang mga drug user na umiwas sa bisyo ng iligal na droga. Bilang incoming PNP Chief, plano ba ninyong ipapatupad ito sa buong bansa? Sigurado yan. Ipapatupad natin yan. No? Nakita naman ninyo dyan sa ating lugar sa Davao kung how successful that program was. Ang marching order sa akin ni Mayor Duterte is kung ano yung success stories natin sa Davao, replicate natin at the national level, national scale. So gagawin natin yan. Dahil alam niyo, dito lang sa Metro Manila, meron tayong mga informasyon na hindi lang pulis ang patong sa droga, kundi pati mga barangay kapitan at barangay opisyalis, mayroon na rin tumatanggap sa droga at nagpuprotekta. So yung sa pamamaraan natin sa Uplan Tukhang, magkakabistuhan yan. Yung barangay kapitan na hindi tutulong sa pulis, na magkakaroon ng tuktok hangyo or katok at pakikiusap sa lahat ng bahay ng tinitirahan ng mga drug personalities, either drug dealer, drug pusher, drug courier, drug runner, or drug user. Lahat ng mga personalities na yan, kailangan identify ng ating mga barangay officials at sasamahan nila yung ating kapulisan na kumatok nun sa kanilang mga pintuan. At kung hindi nila i-identify yan, ibig sabihin pinoprotektahan nila. So malaking bagay yan yung programa na yan. Kung sino man yan mga kapitan at mga pulis na patong, magkakabistuhan yan pag nagkakaroon tayo ng Uplan Tukhang. Dahil yung mga tao na yan na involved sa drug trade sa kanilang barangay, magsasabi yan ng totoo. Sabi nila na, sir, patong ito. Alam naman natin yan, nangyari doon sa Davao, di ba? Mayroong baryo kapitan na ang binigay na listahan, yung mga listahan lang sa mga drug personalities na hindi niya kaalyado sa negosyo, sa drugs. So yung mga kalaban niya, kakupiri siya, yun yung binigay niya. Nagkabistuhan yun, nagkabistuhan. So maganda yung programa na yan. Talaga ma-uncover natin who is who in the drug trade or in the drug business sa kanilang mga barangay. Makabistuhan yan. So gagawin natin yan nationwide. Okay, si Bombo Analis Soberano dyan pa rin sa Campo Crame. May dagdag pang katanungan kay John De La Rosa. Go ahead, Bomboan. De La Rosa, yung mga programa po ninyo ay para sa pagpapaganda po at pagpapabuti po ng organisasyon ng pambansang pulisya, lalo na po itong illegal drugs. May mga programa din po ba kayo, General De La Rosa, na inalatag para naman sa kapakanan ng ating mga kapulisan na hindi pa naipapatupad ng mga previous Chief PNP?
Meron, marami tayong meron tayong mga programa para sa ating mga kapulisan. Number one, we are hoping yung promise ni Mayor na palapatasan yung sweldo ng pulis. Sabi nga ni Senator Cayetano, baka nga mas mataas pa ang magiging sweldo ng pulis kaysa presidente. Which is nakakahiya naman, no? Nakakahiya na sitwasyon. But kung mangyari yan, napakalaking bagay yan. At number two, yung programa natin, balik natin yung physical fitness program sa PNP. Maganda programa yan para kukunti na lang yung pulis na namamatay sa high blood, namamatay sa diabetes, namamatay sa pagka-obese o namamatay dahil sa wala pabayaan na sa sarili. Ibabalik natin yan at magiging beneficial yan sa every individual policeman. Okay, ihabol pa lamang namin to, General De La Rosa, may nagte-text po kasi dito Doon po sa Davao del Sur del Norte po na may dinukot doon na hepe ng pulisya. Ano pong reaksyon rito at direktiba rito ng ating mataas na mga leader po ng pulisya doon sa local police, General De La Rosa, sir? Pag ako'y nakaupo, ang magiging order ko sa kanila is you defend yourself. Huwag kayong magpulis kung hindi kayo depensahan sa sarili nyo. You defend yourself, you fight it out kung sinong kalaban nyo. Huwag kayong pakangkaan. You make it hard for the enemy to overpower you. Gawin nyo lahat. So I am giving this responsibility sa ating mga commanders. That is their commander's responsibility. To situate na yung kanilang mga police station ay defensible, na hindi kayang i-overrun ng ating mga kalaban. You have to defend your station at all cost. So be prepared palagi. So siguruhin ko yan sa ating mga commanders na mga pabaya, nangyagas sila sa akin pag kanila mga police station ay na-overrun at hindi pa pwede yan dapat. So kailangan lumaban sila hanggang up to the last drop of their blood, up to the last bullet of their gun. Lumaban sila ng gusto. Oo nga, aking order sa kanila. Oo nga, kasi parang yung armory pa yata naransak, natangay. By the way, General De La Rosa, are you not pressured dito sa target ni incoming President Duterte na 3 to 6 months na magkaroon talaga ng dent ng impression doon sa kampanya against illegal drugs at kampanya laban sa kriminalidad sa ating bansa sa kanyang pagpasok po, General De La Rosa, sir? Sa totoo lang, I have sleepless nights thinking it over kung paano kung gagawin yan. Tao lang naman tayo, no? We have human limitations. Alam natin hanggang saan kaya natin. Pero yun nga, I am very positive and I'm very optimistic na pag upo ko, makakuha ako ng malaking suporta sa ating mga kababayan. Kasi itong fight natin against drugs, hindi ito laban lang ng ating kapulisan. Hindi lang ito laban ng law enforcement community. Laban ito ng buong bayan na kung saan dapat magtutulungan tayo dahil para sa kabutihan nating lahat ito. So sana, pinili ninyo si Mayor Duterte na maging presidente, sana rin suportahan niyo yung ating mga programa na ipapatupad natin during his term as the President of the Philippines. So hinikayat ko po at nakikiusap ako sa ating mga kababayan na please condition your minds, condition yourselves for whatever will be happening at the start of the Duterte administration. Laban talaga ito, labanan talaga ito. So please cooperate with us. Okay, General De La Rosa, lagi namin narinig kay President-elect Duterte yung laging tawag sa'yo, bato. Ano ba ito? Bato bang katawan mo? Pag sinasabing yung pangalan sa'yo na bato-bato, paano po to? Saan po nagsimula to, General De La Rosa? Yung pag-graduate ko po sa PMA, galing kami nag-training ng Scout Ranger doon sa Tanay. Napakalakas ko noon, napakasulit yung katawan ko. Nakapag-pull up ako ng tag 100 pull up, sit up. So para unlimited din, malakas, batang-bata pa tayo. So nung graduate ako, pag-report ko doon sa Davao, sabi sa akin ng mga friend class ko, ito si Bato. Yun, doon na-start yung pangalan ko na Bato. At yan ay na-reinforce dahil nga nalaman nila na ako'y taga Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. Yan yung aking barangay talaga, Barangay Bato.
Santa Cruz, Davao del Sur. So, doon na, nag-start na doon ang pangalan ko hanggang ngayon. Maraming hindi nakakilala sa akin na ako ay si General De La Rosa. Ang karamihan dyan, ang kilala ko ay si General Bato. Yun ang, yun ang alam nila. So, wala, you cannot stop that. That's a normal happening. Yun na. Okay, unless otherwise, kung meron kayong mensahe po sa ating mga kapulisan sa buong bansa, mga kaibigan, ang incoming PNP Chief Superintendent Ronald Bato de la Rosa. Go ahead, sir. Mensahe ko lang po sa ating mga kapulisan. Basta, na lang niyo ako bilang inyong ama, magiging ama ng organisasyon. Yung ama na kung kinakailangan disiplinahin yung kanyang mga anak, ay magdidisiplina. Papaluin ko yung mga puwit nyo pag kayo gumagawa ng kalukuhan. Pag kayo na may gumagawa ng kabutihan, susuportahan ko kayo. Kahit saan kayo aabot, sasabahan ko kayo. Kahit hanggang sa dulo ng ating buhay, hindi ko kayo papababayaan basta gumawa lang kayo ng kabutihan. Pero pag gumawa kayo ng kalukuhan, siguradong didisiplinahin ko kayo. Yun lang naman, simple leadership na kinakailangan ng PNP. Magiging ama ka, yung totoong ama sa iyong organisasyon. Yun lang, at sana suportahan nyo ako sa ating magiging drive against criminality at drugs in 3 to 6 months. So, we have to drop everything. Kung ano yung pinagkabisihan nyo dyan, you stop everything, drop everything, and concentrate on our task na 3 to 6 months. Talagang ibaba natin to the lowest level yung problema ng kriminalidad at ng droga. So yan lang po ang aking request sa ating mga kapulisan. Huwag niyo po akong pabayaan. Tulungan niyo ako. On that note, good luck po sa inyo, Chief Superintendent Ronald Bato de la Rosa. Maraming salamat in behalf of Bombo Radio Philippines po sa pagkataong ito. Makapanayan po kayo ng ganitong pong kahaba po, General de la Rosa. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat sa inyo, Bombo. Basta Radio Bombo. Mga kaibigan, maraming salamat po, Chief Superintendent Ronald Bato de la Rosa. Siya po ang incoming PNP Chief Directorate for Human Resource and Doctrine Development. Mga kaibigan, oras sa buong Pilipinas, 50 minutos na po ang nakalipas ng alas 7 ng umaga. Bago tayo magtapos, mga kaibigan, mahalaga din tong ibabalita ko lamang sports dahil sa marami po nag-abang din mga sports fan dahil sa ayon dito sa Golden State Warriors, ikakagulat daw ng Warriors yung paghanda game plan ng Oklahoma City Thunder sa Game 7 na mamaya ng Western Conference Finals. Ito'y matapos matalong ang Thunder sa Game 6 na ginawa pa sa kanilang home court sa Oklahoma. Dismayado naman Thunder na mag-collapse ang kanilang opensa sa home stretch ng Game 6 at nadagdagan pa ng ilang turnover sa natitirang ilang minuto ng fourth quarter. Sinabi naman ng Thunder coach na si Billy Donovan, kakaibang team ng Thunder ang masisilayan mamaya sa Game 7 at mistula silang tulog daw nito nakalipas na araw, kaya naman mas gaganahan pa sila mamaya at susubukan daw nilang madumina ang laro at mamantini pa ang momentum hanggang sa uling segundo po ng Game 7. Mga kaibigan, yan po ang naging kabuuan ng ating pagbabalita po ngayong pangumaga edisyon ng Bombo Network News, Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. At ngayon po mga kaibigan, huling araw na pala ngayon ang buwan ng Mayo at 31 na po, 2016. At upang mapagsilbihan pa sa ibang platform, aming mga tagapakinig sa ibang dako ng mundo, ang Bombo Network News, alas 7 yan ng umaga at alas 12 ng katanghalian at alas 6 ng gabi. Lunes hanggang Sabado ay napapanood rin na mayroong visuals sa pamamagitan po ng ating official website and www.bomboradio.com. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center, Makati nyo pa rin ang kurman si Bombel Maracol para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. At sumain nyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo